Tulad ng sinabi natin kanina, nasa stage po tayo ng paghahanda ng inyong mga requirements at mahalaga na inyong ma-ready lahat ng mga dapat nyong i-ready para sa examination. Ngayon, ang mga nagsusurface na mga issues and concerns na gusto ko lang banggitin din sa inyo, at least para alam nyo rin po ano yung inyong gagawin. Number one, when it comes to the diploma, may mga nagme-message concerning doon sa kanilang CTC. May problema kasi minsan kasi malayo yung kung saan sila nag-high school at nasa malayong lugar sila habang ngayon nagpa-file ng kanilang DOH examination requirements. Ang isang pinakamagandang solusyon dyan is number one, kung mahirapan kayong bumalik sa inyong province, no, sa probinsya nyo para sa inyong diploma, ang isang solusyon na na-share sa atin na isa sa mga estudyante natin ay tumungo kayo sa pinakamalapit na DepEd na office. Kasi yung DepEd office na yan, sila ang nakakaalam regarding doon kung saan kayo nag-aral ng inyong high school at sila yung maaring magbigay ng CTC, ng Certified True Copy na yung hawak ninyo na diploma ay original. At kayo ay may ni-reproduce at yun yung yung parang naka-CTC at yun yung isasubmit ninyo sa DOH. Okay, so yun yung patungkol doon sa diploma. So far yun yung mga naging challenges na narinig ko na mayroon pang isa tungkol doon sa inyong medical certificate. Kasi minsan si doktor, naka-template kasi yung kanilang ginagawang medical certificate. Kaya basahin nyo maigi kasi minsan mabilis silang mag-issue ng certificate. Kaya lang ang nakalagay fit to work. Hindi pa pwede yung sa DOH kasi you're not applying for work sa DOH. Kaya kailangan nyo, silipin nyo maigi no, kung ano yung binibigay sa inyo ng DOH. Kailangan i-check ninyo. Dapat nakalagay doon, fit to take the DOH massage licensure examinations. Yun po ang phrase, yun po yung dapat nakapaloob sa inyong medical certificate. Kasi kung isasubmit sa DOH yung fit for work, ay hindi po pwede po yun. I-reject yun ng DOH simply because you are not following simple instructions. So yung the same is true pero sa NBI naman, hindi na natin pwedeng baguhin yun sa NBI. Kasi baka mamaya i-insist nyo sa NBI na sabi ng DOH, dapat nakalagay for DOH massage licensure examination. Exception to the rule ang NBI. Ang NBI kasi yun, talagang either for employment or for overseas, no, for travel abroad. Parang ganun lang yung kanilang category. So sila lang yung i-exempt ng DOH na hindi naka-indicate doon for DOH massage licensure examination. Sino ako na-miss out? Baka meron pa iba dyan. Kung gusto nyo, just raise your hand. Pag-usapan natin yung regarding sa inyong requirements. Good afternoon, sir. May hapon. Ask ko lang, sir, kasi lahat ba ng requirements dapat ipa-CTC? Ganito. Yung ipa-CTC nyo lang ay yung requirement na yung original copy ay hawak ninyo at ang ibibigay nyo sa DOH ay yung naka-CTC. So, ang ipa-CTC nyo lang yung ibibigay nyo sa DOH. Kasi, di ba, ang rule na ngayon ng DOH, walang ibabalik sa inyo na document. So, that means kung ano i-release ninyo, yun. Wala nang balikan yun. Kasi, yun yung complaint sa DOH dati, may nawawalang mga documents. So, yun lang po. So, yung ano lang, sir, yung ipa-CTC lang, yung mga documents na hindi na pwedeng ibalik like diploma. Yes. Yun lang yun, sir, di ba? And then, sir, pwede na lahat original kasi yung sa PSA, di ba, pwede naman kami makakuha nun. So, pwede original yun na ipasa. Yes. Kasi madaling kumuha ang PSA. Kahit na araw-araw ko kukuha, pwede. Opo, sir. Para klaro, sir. Tapos, ipa-photocopy lang yung lahat. Di ba, sir? Yun. Dalawa. Yung isang set original, yung isang set photocopy. Opo. Ipo-photocopy. Opo. Yeah. Tapos, ilalagay nyo sa folder na yung folder na brown, long folder. Tapos, yung folder na yun, nakapaso sa transparent na plastic envelope. Opo. Okay. So, yun po. Tapos, yung sir, yung application form ba dapat ipanotary? Yes. Inotaryo nyo sa abogado na pinakamalapit sa inyo. Opo, sir. Oo. Basta yung original, ako suggestion ko, kung nag-iisa lang yung diploma, yung original wag nyo isasubmit sa DOH. Ang isasubmit nyo lang sa DOH yung naka-CTC.
Ngayon, kung may problema kayo, malayo kayo sa kung saan kayo nakatira at saan kayo nag-high school, pumunta kayo sa pinakamalapit na DOH, bitbitin yung original, photocopy, magbitbit din kayo ng photocopy, yung ipa-CTC ninyo yung inyong photocopy na pipirma ng taga-DOH at taga-DepEd. Pag napirma nila yun ay sasubmit nyo sa DOH, tatanggapin ng DOH yun. Okay. Okay, klaro na yun, Genevieve? Yung sa amin kasi, Sir Anim, kasi kami nagpamedikal doon kay Doc nga, Doc Sadyang Abay. Kasi sabi niya, government doctor din daw siya. Kaso may sarili siya na clinic. So yung ginamit niya, yung sa clinic niya. Ay, hindi pwede yun. Tapos, tapos sabi namin, Doc, kailangan kasi yung government doctor. So, ang sabi niya sa amin, lahat doon nung ma-x-ray namin, ibalik namin sa kanya kasi endorse siya naman kami doon sa may government hospital na kung saan doon siya nagtatrabaho sa provincial hospital, sir. Yun daw yung gawin niya para sa amin. Kasi 6 kasi kami yung pumunta sa kanya. Nagpa-x-ray kami doon si TC. Tapos yun ang sabi namin sa kanya, hindi pwede yung inisyo niya sa amin kasi may fit to work din doon nakalagay. Kaya dapat government clinic or government hospital tapos nakapirma yung doktor. Opo, sir. Okay. Klaro ko lang, sir. Yun lang po, sir. Okay, sige Genevieve, salamat. Thank you po. Okay, so wala na? Yung ano pa pala, yung uniform, sir, pwede ba yung may butones? Di ba dentist yung may butones? Yung may butones na gano'n, di ba dentist yun? Kasi yung uniform na yun, sa kasamahan namin yung siya, sir, na nag-aral dati na nurse. Oo, nurse or dentist. Mayroon siyang ganun, sir, 4 na piraso, sir. Gusto niya sa ipahiram sa amin. So, i-ask ko lang kung allowed yung may butones sa gitna. Although hindi naman nag-ano si DOH about the scrub suit eh. So, malamang hindi masyado problema 'yon. Sige, sir. Oo. Okay oo. po. Hindi naman sila. Po, sir. Sige. Si Jobilin. Yes. Jobilin, go ahead. Dali Sa NPI, sir ba? Pag nandun po yung name namin, baka matagalan po yun, sir. Baka 2 weeks po yun ma-release. Ganitong gawin nyo. Pwede namang try natin, ihabol nyo lang yon. Basta importante yung resibo, i-keep ninyo. Yung resibo lang muna i-attach ninyo. Mga resibo na kayo. Sa NBI. Kumakay sa NBI. No? Thank you, sir. Habulin lang natin. Hopefully. Sir, ano ko lang, sir, kasi nawala yung diploma ko. Opo. Kasi na-hijack ako nag-apply ako ng trabaho ba. Pwede ba yung certificate lang, sir, kukuha lang doon ng certification na nag-graduate? Ganito, idalin mo sa DepEd. Si ang DepEd ang makakaalam, doon mo na lang sabihin kay DepEd. Kasi sila yung nakakaalam regarding that. So, pupunta lang ako sa DepEd, sir, tapos magkuha lang ng certification, parang gano'n? Hindi, ganito. Lenny, explain mo muna yung problema mo sa diploma. Tapos sabihin mo, nag-i-exam ka sa DOH. So, kailangan ka ng diploma. So, tanungin mo kung ano yung pwedeng i-recommend na mapatunayan na ako ay high school graduate. Okay po. Kasi pag sinabi ni DepEd, sige, gawan ka namin ng certificate na ganito, ganyan, na ikaw ay graduate ng school na to, di walang problema yun. Basta importante, galing sa DepEd na authority mismo para hindi tayo magka-problema. Sige po, sir. Salamat. Okay. Thank you. Salamat. So, wala na. Tuloy tayo. Ngayon, let's go back doon sa ating, si Hygiene pala, mahabol. Opo. Sir, magtanong po ako, sir. Kasi sir, almost na po yung sa akin. NBI na lang po yung kulang. Okay. Tapos, kukunin namin mamaya, sir. Hindi ko pa alam kung mahihit yun or okay. Sir, yung tanong po, sir, ikaw na ba magbigay ng certificate from accredited training institution at saka yung endorsement, sir? Yes. Yun yung requirement natin na before ka ako mag-recommend sa inyo sa DOH, number 1, totally settled yung inyong payment, and then si Krista ang gagawa ng certification. Pangalawa, kailangan maipasa nyo yung aking written tsaka yung oral practical examination. Ngayon, hindi masyado ko maghigpit about the 75% sa written and even sa practical kung lagi namin kayo nakikita at sa attendance lagi kayong present.
Kasi kung mababa na yung rate mo, mababa yung score mo sa ating exam, tapos hindi namin kayo nakikita, pag check namin sa attendance, hindi kayo namin napapansin, may problema kayo doon, no? So, kaya sabi ko, may leeway pa rin ako. I will consider kahit na below 75 yung inyong score, basta attentive kayo sa klase, nakikita namin kayo madalas, hindi kayo masyado nag-absent. Absent 1 o 2, walang problema. Pero kung madalas hindi makita, you are going to be in some big trouble. Okay. So, ayun. Okay na yun, Haichin? Ay, sandali, sir. Opo. Halimbawa, sir, makumpleto na, sir, kasi may meeting kasi dito bukas sa, Pitadapawan. Kasama ako dyan. Kasama ako dyan sa meeting na yan. Okay, sir, kasi pag halimbawa, sir, okay na yung NBI kung makuha na pwede ibigay na lang bukas, sir, para hindi na ako magpa-GRS or magpa-LBC. Parang gano'n, sir. Kasi, pwede ba yun? Ganito. Sige, papayag akong gano'n. Basta gumawa kayo ng checklist. May letter yon, i-indicate nyo yung mga isinabmit ninyo. At mayroon kayong receiving copy. Pirmahan ko yon para pirmahan nyo para may hawak kayo. Kung walang receiving copy, hindi ako tatanggap pa. Kasi ayaw ko yung ako nag-iisa-isa ng list. Dapat nakalist lahat yung items and then pirmahan ninyo, pirmahan ko din. Para sigurado. Oo. Okay, sir. Kaya lang gawin nyo after the meeting. Huwag nyo gawin before the meeting or during the meeting. Kasi siyempre ayaw ko madisturbo yung meeting. Yes, sir. Sige. Salamat. Opo, sir. Thank you po, sir. Okay, see you tomorrow. Bye. So, announcement ko pala, wala tayong klase bukas kasi I'll be attending the Region 12 Spa Association. Kaya, andun ako, nasa travel ako the whole day tomorrow. Kaya, you spend your time doing tomorrow your assignment, your final video material, and then other requirements para for submission sa DOH. Massage paraphernalia and its application. Lenny, yan yung nakikita mo? Okay, good. So tuloy tayo ngayon. Today we are going to discuss about your massage paraphernalia. Ano yung mga gamit dadalhin ninyo? Kasi isang dahilan kung bakit hindi kayo pinapayagan ng DOS na mag-exam is because kulang yung inyong gamit, no? So ano yung mga gamit na dapat yung dadalhin? And then ano naman yung standard, no? Standard na criteria regarding these materials. So bago tayo magpapatuloy, pag-usapan muna natin ano yung ating learning objective. Number 1, the first objective that we have is for you to identify the massage paraphernalia na kailangan ninyo sa DOS oral practical examination. At pangalawa, you'll be able to know its use and of course the importance because as we said, sa exam natin sa DOS ngayon, unlike in the past na yung pattern is simply parang recall yung ganon or objective examination. Ngayon may mga na siya, no, situational na lagi si DOH. So magbibigay na isang paragraph and then from there huhugot ng iba't ibang mga tanong. So ibig sabihin po noon ay nais ng AUSA na kayo ay masanay to do some critical thinking. Ano ibig sabihin ng critical thinking? Ibig sabihin noon kayo ay marunong mag-usisa, mag-analyze, and then given the conditions, given the situation, marunong din kayo mamili ng tumpak na sagot given the sometimes almost similar mga choices. Because in everything, there's always going to be that one best answer. Yun yung idea ng analysis, situational, yung mga ganong klase ng presentation. So that's why even right now, even in your equipment, in your paraphernalia, dapat maintindihan nyo bakit nyo ginagawa yan, bakit nyo dinadala yan, bakit ganyan yung kulay niyan, at bakit gano'n and so on and so forth. Pangatlo, for you to be able to skillfully, pag sinabi skillfully, buong husay, mai-present ninyo yung mga bagay na yon, paano ipipresent, because like what we said, malaking bagay yung inyong presentation skills. Ano ibig sabihin ng presentation skills? Yun yung ability ninyo to present yourself. Kasi whether you like it or not, you're trying to sell yourself sa harapan ng assessor na showing or showcasing what you know, and then pinapakita ninyo na kayo ay mga professionals. At ibig sabihin nun ay kayo karapat-dapat magkaroon ng DOH massage license. So yun po ang kabuuan ng ating pong, I should say, yung ating learning objective, yung ating nais na
matumbok na nais natin ma-achieve sa araw na ito. Okay. So ang sumunod naman ay ano yung inyong dapat dadalhin. Okay, tulad ng banggit natin kanina, if and when you come to the examination room at kulang kayo ng kagamitan, posibleng hindi na kayo patutuloy ng inyong assessor, or posibleng bibigyan na lang kayo ng automatic agad ng F mark. Ibig sabihin ng F mark, it's a failing mark. Kaya lagi namin sinasabi, before you leave your home, kailangan may checklist kayo. Bago matulog sa gabi, naka-checklist yon, lahat ng gamit na ilagay sa isang lugar. At paggising ninyo, bago kayo umalis sa inyong tahanan, naka-checklist uli. Kasi hindi nyo alam, habang nagluluto kayo, naglalaba kayo, mamaya ng mga anak nyo naglaro dun sa gilid, pinagkukuha yung mga gamit, akala mo nandoon, pagdating mo ng DOSM, ang daming kulang. So that is the reason why we have to have your own checklist to make sure that when you take the oral practical examination, everything that you needed is going to be there. Okay. So ano yung una yung dadalhin? Okay. Right now, I'll be showing you kung ano yung mga dapat ninyong dadalhin. No? Tingnan natin. Ayan. So, nandito sa aking tagiliran, meron akong nai-ready na paper bag. So, yun yung gamit dito ninyo ilalagay. So, bakit kailangan ng paper bag? No? Number one kasi, pag paper bag, huwag kayong bumili ng paper bag na manipis. No? Because the other day, I was able to buy one. Katulad ng ganito, napakanipis. So, talagang paper. No? Talagang paper. Hindi to pwede. So, kung kayo bibili ng paper bag sa mall or wherever you would like to buy one, kailangan yung sturdy, and then lalagyan ninyo ng weight sa gitna. No? In my case, meron ako nilagay na maliit na plywood para siya yung maging pang-balance mo sa ilalim. In case na ilatag mo yan dyan at madaanan ng hangin ng electric fan, hindi siya liliparin. Okay? So this is the first one, and the explanation for this is because we would like to be environmentally friendly. Ibig sabihin po nun, tayo ay naniniwala sa kahalagahan ng pagiging conscious, pagiging aware, sa kahalagahan ng pagkakaroon ng environmentally friendly na environment. Environmentally friendly na environment. Okay. Okay. And of course, practical kasi yun, madali lang siyang bitbitin, magaan, magandang tingnan. That's the first reason. The second thing that you have to bring with you is the linen. So here is a sample of the linen which I bought sa mall. Ang dapat yung tandaan sa linen, number one, mas maganda kung kulay white. Okay. Any color, basta white. Okay. Now, yung nabili kong ito, this is something that I like. Bakit? Kasi yung kanyang garter, yung garterized siya, kita nyo? Ayan. Buong paligid ng linen ay naka-garter. Kaya ang ibig sabihin po nun, pag later inilatag natin ito sa stable, mag-fit siya na maigi. Unlike kung walang garter. Kaya I will not suggest anyone going to the DOS examination na walang linen na mayroong garter sa gilid. Or yung garter ay nasa corner lang. Kasi chances are, pagdating sa gitna, yun pa rin. No? Ganun pa rin. So madali lang siyang malaglag just in case. Okay. So that's the second thing. The third thing is, anong dadalhin nyo? 2 towel and this one. This is a sample of the towel that I'd like you to bring. Anong klaseng kulay niya? Puti. Okay? Ang nilagay ko sa inyong slide is immaculately clean. Ibig sabihin ng malinis, no? Tsaka presentable. So when I say presentable, dapat yung inyong texture ng inyong towel ay medyo makapal. Hindi ko sinasabing makapal na makapal kasi medyo may kamahalan yung ganon. Pero kahit pa paano, medyo makapal siya in such a way na kapag ni-roll ninyo later on, I will do the illustration later on, ganon siya, no? Sturdy yung kanyang dating. Meron siyang character, no? Ibig sabihin nun, may attitude, magandang tingnan, maayos. Okay? So, 2 pirasong towel ang inyong bibit-bitin o dadalhin. The next one is oil. Anong klaseng oil? Yan yung malaking tanong. Marami sa atin
mahilig tayo sa mga mineral oil, tulad halimbawa ng mga Baby Johnson's oil, yung mga ibang ganon. Kaya lang, sa examination, para consistent tayo sa all throughout sa ating ginagawa, I will strongly suggest you do not bring anything that is made of mineral o mineral-based na oil. No? Ang ibig kong sabihin, magdadala kayo ng oil na ito ay vegetable-based. Pag sinabing vegetable-based, ito ay hango mula sa halaman. So, this one here, what I have here is sunflower. So, this is a sunflower oil. No, makita nyo natin dito. But although I preferred yung VCO. Kasi ang VCO is virgin coconut oil and equally then effective po siya. Bakit po effective? Kasi ang mga vegetable-based na oil na mga katulad ng ganito, ito ay mayroon siyang tinatawag na exfoliating function. Ibig sabihin nun, tinatanggal niya yung mga dead cells. Nakakatulong po siya dyan. So, this is the beauty about using anything that is vegetable-based oil. Okay, so marami pang yung uri ng mga vegetable-based na oil, but it's all up to you kung ano yung inyong preferred. Basta yung dadalhin nyo lang ay huwag kayo magdadala ng mineral-based oil except vegetable-based oil. Next, alcohol. Yung alcohol na yan ay another medyo issue to sa marami. Kasi po, sabi nila marami naman klaseng alcohol. Mayroong ethyl, may mga gano'n, marami pong iba. Pero sa DOH kasi, ang customary practice sa DOH na dinadala ng klase ng oil is 70% isopropyl alcohol. Bakit 70% isopropyl alcohol? Kasi ang 70% isopropyl alcohol, ika nga, ay mas maraming germs na pinapatay. Okay? Kasi mas concentrated siya eh. Kaya okay na yon, no? Pahayag na ako doon sa 70% isopropyl alcohol. Ayan. Kahit na anong brand, no? Walang hindi ako nagbebenta ng mga dito ng mga gamit. Basta kahit anong brand provided, ang kanyang content ay 70% isopropyl alcohol. Ayan. Okay, the next one is your sphygmomanometer. Okay. Ano yung sphygmomanometer na dapat yung gawin? Dadalhin. First things first, dapat huwag kayong magdadala ng sphygmomanometer na mayroong mercury content. Maalala nyo nung araw, yung kasing taas na ito, di ba? Mayroong pula sa gitna na may guhit, tapos yung nilalagay sa kilikili, ganon. Hindi na po inaalaw po ng DOH yung ganong klaseng mercury, no? May mercury content na BP apparatus. Mali. Ano pinagsasabi ko? Ito pala. Sorry. Yung BP apparatus na may mercury, yung malaking ganon. Nako, saan napadpad yung isipan namin sa UNO. Yung malaking ganon na mabigat. Okay? Yun yung BP apparatus na hindi na inaalaw ng DOH. Bakit kamo? Kasi pag nabasag yung lead, yung kanyang mercury content sa loob, di ba kasi glass yun eh. Pag nabasag yun at nalanghap, nagkakaroon daw ayon sa mga experts ng irreparable damage doon sa utak ng tao. Kaya yun po, hindi po nire-recommend. Kaya katulad din po ng thermometer na sinabi natin kanina, hindi po yan pwede sa DOH. Okay? So ito po, tulad na banggit po natin, huwag kayong bibili ng napakamura. Merong nabibili sa Quiapo minsan, no, when I was there, 750, pwede na, meron ka ng ganito. Pero hindi po reliable. No? Minsan kasi, pag nagpa-pump ka, pag ganon, minsan ay bumibigyan na yung hose, no? Kasi hindi magandang quality. I don't know kung paano nila yung ginagamit. Pero napakamura, pero yun naman po, dadalhin ka po sa alanganin ng ganong klaseng sphygmomanometer. Kaya pwede na po yung ganito. Tsaka pag bumili kayo ng ganitong na sphygmo, mayroon na siyang kasamang stethoscope. Ayan, okay? So, yan, kasi branded yung binili natin na sphygmo, branded din na ibibigay sa atin na stethoscope. So, pwede na po yan. Pwede na po natin pong dadalhin to sa DOH. Okay, the next one here in our list is clipboard. Bakit kailangan natin ng clipboard? Kasi kailangan natin sa ating mga forms. How many forms are we going to use? Meron 3, di po ba? Number 1, yung client intake form, CIF. Number 2 is yung ika nga natin SOAP form,
subjective, objective assessment and plan form. Yun yung pangalawa. At yung panghuli is the, anong tawag nun? Post-massage evaluation form. So yung purpose lang nun is to evaluate lang, titingnan kung ano ang naging result ng iyong masahe na ginawa sa iyong client. No? So, yan. Ang inyong form na binanggit kanina, pwedeng i-copy dito sa inyong manual, i-attach nyo po, and then, like we said, hindi naman kailangan talaga na fully, yung entry nun talagang kumpleto, kasi alam nyo, may examination tayo, so just put in the names and other vital information that you need, para lang ma-record ninyo ang inyong activity during your oral and practical examination. So, ayun po. Ang panghuli, which for me is one of the most essential thing that you have to bring is what? Ay, hindi pa, nakalimutan ko. No? Yung thermometer natin, tumalon. Okay, yung thermometer, ganito po, pwede po yan. No? This is a digital thermometer. Okay, yung sa Spigmo nga pa pala, may nagtanong kanina sa kabilang class, sir, pwede ba magdala ng Spigmo, Spigmo manometer na yung digital na BP apparatus? Ang sagot ko ganito, yung ganong klaseng apparatus, ang tawag dyan minsan ay talking BP, ni-reserve lang ng DOH para yon sa mga visually impaired. No, pag sinabing visually impaired or BI, sila yung mga bulag, ika nga. Okay, sila lang po inaalaw ng DOH kasi yun nagsasalita talaga po yon, no? Pero hindi po kayo allowed, no? Kung kayo ay sighted, kung kayo ay biruan nga diyan, dilat, kung kayo ay dilat, hindi kayo pwedeng gumamit ng ganung klaseng gamit. So pero dito pwede po tayo, no? Pwede po kayo nito. This is a thermogun na sinasabi. Yeah, just make sure that when you bring something like this, bago ang inyong battery na gagamitin, huwag kayo mag-rely doon sa nabili nyo sa mall and then naka-built-in yung kanyang battery kasi chances are baka depleted na yon at magluluko yan during the oral and practical examination. So this is the way to go. Okay? So panghuli, katulad ng sinabi natin kanina, yung panghuli natin na kailangan yung bitbitin ay ang inyong sapat na panahon ng pagsasanay or practice. I don't know if you've heard of this fellow, si Dr. Carl Balita. Mayroon siyang review center para sa mga LET at yun lagi yung sinasabi na kung gusto niyong pumasa sa exam, kahit na anong exam po yan, mahalaga po ang pagsasanay. Okay, ano yung pagsasanay? Pagsasanay sa pagsasagot. Ngayon, ang sa ating pong context, sa larangan ng pagmamasahe, di ba, ang sabi ng DOH ngayon, hey, kailangan nyo magkaroon ng kasanayan sa tinatawag na analysis. Kailangan magkaroon kayo ng kasanayan sa pagkakaroon ng masusing pag-analyze, analysis at analyze, para magkaroon kayo ng isang maganda sagot doon sa katanungan. Now, sa DOS kasi, ang DOS nagbibigay minsan, hindi lang minsan, no, kadalasan, pag nagbibigay sila ng choices, if you look at their choices at times, merong mga similarity or almost at the same time pare-pareho siya. Pero ang inyong iisipin, ang hanapin ninyo ay yung pinakamalapit at pinakamadiin. Tama ba 'yon? Madiin. Siya yung the best answer among the answers. Ayan. Okay. So, yun po yung sinasabi po natin na kailangan kayong maging ready kasi kailangan kayong mag-analyze. At yung pag-analyze naman yan ay hindi naman siya lalabas mula sa larangan ng pagmamasahe. So, lahat po ng pag-a-analyze, lahat po ng situational ibibigay ng DOS ay may kinalaman po sa ating gawain bilang mga massage therapists. So, yun po. At tulad ng binabanggit na paulit-ulit at sinasabi ko rin paulit-ulit, kailangan nyo araw-araw kayo magsasanay, kailangan nyo magpa-practice kasi unlike nung araw na magkahiwalay po ang panahon ng written examination tsaka yung theoretical or practical examination, oral practical examination, ngayon, finuse na nila sa isang linggo. So, ibig sabihin po noon, wala na kayong time na mag-relax kasi pagka nagsimula na inyong written, a few days later, a day after, lalabas yung result ng inyong written exam, and then the day after that, magkakaroon na kayo ng schedule ng inyong oral and practical examination.
So I hope you have to take everything seriously. Habang maaga pa, kailangan seryoso niyong pinaghahandaan ang lahat ng mga bagay na ito. Okay. So there you are. Yan po yung mga gamit. No? Ulitin ko, massage paper bag, yung linen, yung 2 pieces of towel, yung oil, yung sphygmomanometer, yung BP apparatus, ika nga, thermometer, clipboard, and of course, yung inyong kahandaan. Yung inyong practice na sinasabi. No? Kailangan po natin po yan sa inyong darating na oral and practical examination. Now, tutungo na tayo ngayon sa inyong, well, of course, I will be showing to you the relatively actual demo, paano natin gagawin. No? So, for a while. Okay, sige. Thumbs up. Tuloy tayo ha. Ngayon, tulad ng sinabi natin kanina, magkakaroon tayo ng kaunting very short na demo, paano natin gagawin, yung dapat natin gawin. At tulad ng sinasabi natin kanina, kapag kayo ay humarap sa inyong assessor, dapat, di ba, kumpleto na yung inyong mga gamit, no? Mobile. Okay, so when you face your assessor, ayan, bit-bit nyo yung gamit. And ito medyo, medyo alang-alang to akin nabiling yung aking paper bag. But you can buy a better one like this, na medyo makapal. And then, like we said, pag kayo ay, kunwari, kayo nakaschedule sa inyong oral practical examination, at sinabi ng, was this someone who's in charge, no, regarding doon sa mga papasok, pag toka na kayo, kay susunod, then you make sure that all things are ready, and then you have to make sure that if that's inside the room, ang inyong assessor, o kung nasa open space naman, you just make sure na ma-acknowledge kayo na inyong assessor before you proceed with anything that you are going to do. So, una sa lahat, ang gagawin ninyo ay kung nasa door yan, o nasa labas bang kayo, nasa isang room, kayo ay bumati sa inyong assessor at kumatok kayo sa pintuan. And then, the moment na magkaroon kayo ng eye contact ng assessor ninyo, make sure that you stand erect, look straight at the eyes, no? Eye-to-eye contact sa assessor, at batiin nyo siya ng, "Good morning, sir. I am examining number 001 at ito po ang aking examination permit." Iabot nyo examination permit because no exam is allowed, no one is allowed to take the exam unless you have proof that you are scheduled, meron na kayong schedule to take the oral and practical examination. So, meron kayong bit-bit na examination permit. Once in-acknowledge ka na, ready ka na, nasa loob ka na, napansin ka na ng assessor at sinabi niya na go ahead, then the next thing you have to do is ask permission to fix the massage table. Ayan. Ayan, upo muna ako konti. Hindi nyo nakikita. Ito yung massage table. And then papaalam kayo, "Sir, maaari ko na bang ayusin ang aking kagamitan sa pagmamasahe?" Okay, so what do you do when he says, yes, go ahead, proceed. Okay, so susunod niyan ay ilalatag mo na yung gamit. Iurong ko lang ng konti. Ayan. Okay, so ilalatag mo na yung gamit. Ang una mong ilalabas ay yung linen. So pag nilabas mo yung linen na yan, you make sure na ito ay nailatag ninyo na maigi. Nakikita nyo ba? Yan. Yan. So, latag dito. Yan yung kagandahan pagka naka-garter siya. Pag garterize yung inyong linen, ayan. So, madali siya mag-fit. Okay? Yan. Now, when you're doing your presentation, you make sure that on the side of your assessor, which normally nasa kabilang side siya, kung dito ka nag-work, nasa kabilang side siya, na magandang tingnan, no, sa side ng inyong assessor. So, I just have to sit here kasi kung tatayo, hindi nyo po makikita yung ating. Sunod na lalabas mo ay ang iyong towel. Yung dalawang towel na yan, naka-roll na yan, no? But assuming na naka-roll na siya. Pero ang isang towel na gagawin mo is i-demo mo sa kanya paano mo siya gagawin, no? Paano mo i-manage yung towel mo. So, i-fold mo siya sa middle and then baba and then fold siya uli, no? Way, and then mula dito, i-fold mo pa uli ng pangalawa. And then from there, pwede mo na siyang i-roll this way. Ayan. Pag roll ninyo, you make sure na mahigpit yung roll. Why? Kasi para sturdy tingnan, no? So, may character. Ika nga, no? Magandang tingnan. So, ganun yung gagawin ninyo sa isa pang towel. Ilalagay mo sa gitna.
Pero para mabilisan, pwede naman siya naka-roll na siya, naka-ready na siya, no? Since ito ay na-rearrange siya, so ganun lang. Itatabi natin yung dalawa. Ito yung advantage ng towel na medyo makapal ng konti, no? Kasi maganda siyang tingnan. And by the way, whenever you present the edge or ang tawag nun, yung edge ng yung towel, edge ba yun? Yung dulo ng towel ninyo, kasi dalawang side lang po yan eh. Isang side, alam niyo sa kabila, hindi masyado kagandahan, lalo yung edge ng towel. So yung side na merong fold, dito yung medyo maganda. Pag inikot ninyo, ganun yung ayos niya, no? So yun yung side ng yung towel na harap sa inyong assessor. Ayan. Okay? Kasi kailangan magandang tingnan sa harapan ng assessor. Di po ba? Okay, what's next? Ilalabas muna yung alcohol tsaka yung oil. Itabi mo yung dalawa. And by the way, kung meron kayong klase ng oil na ilalagay sa maliit na container, kasi yung ganito mahirap ilagay sa bulsa, no? Kasi may kalakihan. Yung medyo maliliit na mga na ibubuhos na may takip, yun pwede yun ilagay sa bulsa, no? That's more practical for me. But for our purposes, ito lang po muna. Okay? And then ilalatag mo na yung iyong thermometer, yung spig mo, or pwede na rin alisin natin. Pinahirapan pa, no? Alisin na lang natin muna. Okay, so ganun, i-display lang. Kasi ang purpose na natin, i-display lang natin siya. Kasama po sa ating exhibition po yan. Exhibit natin, ika nga. And then your stethoscope. Ayan, so ilalagay po natin po yan. Okay? So once you're done with that, na-display nyo na maayos, sasabihin nyo na ngayon sa assessor, sir, na-ready ko na po yung kagamitan sa pagmamasahe. Maaari ko na bang papasukin yung aking client? Okay? So yun po yun. Pagka sinabi niya ng go ahead, and then papasukin mo ng client mo, batiin mo na siya, paupuin mo na siya, ilabas mo na yung client intake form, ilabas mo na SOAP form, and then you perform already the vital signs taking. Tama po ba? Okay? Pagka natapos yung vital signs taking, ready na po kayong padapain yung inyong client. And then that's the time you pick up all the other equipment. Itabi niyo po yun. And then dadapa na po yung inyong client. Now, the question is, paano yung arrangement ng ating paggamit ng towel? Okay. Para meron tayong standard procedure, ganito po yan. Itong aking model, ayan. Pag siya ay nakadapa, prone position dapat, pag ganon, yung inyong towel, kapag naka-prone si model, upo uli ako para makita nyo po. Ayan, ang cute na aking model, ano. Ang inyong towel ay unang ilalagay ninyo ay anong tawag nyo? Horizontal or vertical? Ito ay naka-vertical, no? So, ibig sabihin nun, kung yung balikat niya pag ganon po ang inyong paglagay ng inyong towel. Okay? Ayun po yan, ha? Ayan. And then you make sure sa side ng assessor, ito na sinasabi natin, maganda yung dating dito. And then saka mo ilalagay yung towel na isa, which is horizontal, no? Yung nakahilira sa paa pababa. Ayan po. Yan, natabunan yung ulo niya. Hindi na makita. Okay. Kawawa yung mama, hindi makita yung ulo niya. So, ganun po yung arrangement, no? Yung isang towel ay naka-horizontal, vertical, and then yung isang towel naman ay naka-horizontal. So, nakasunod sa hugis ng katawan. Ganun po ang ating arrangement. And then, when you have to do, later on, when you are to do your, warm up, pwede pa yun habang nakadapa, pwede kayo mag-warm up. Now, pagdating naman sa first na instance, na maglalagay kayo ng langis, katulad ng sinasabi natin, number 1, ibababa nyo muna yung towel, yung naka-horizontal na yan, ganun din yung dito sa may naka-vertical. Okay. So, exposed to yung likuran ni model. Ay, yan, nakita. So, wakas, nakita na yung katawan ni model. Okay. And then, paglabas ninyo ng oil, paano natin gagawin po yon? Ang una nyong gagawin sa oil ay, by the way, you don't need to explain to your assessor, ang gamit ko ay ganito, ganyan. No need. Pero, kung kaya rin nyo mag-explain ng ganon, no? Parang pogi points, wala namang problema. Pwede nyo rin gawin. But for me, kung pwede naman didiretso na kayo. So, all you have to do is put your
oil sa kamay at yamang ang ating langis ay visible oils at malamang sa malamang medyo minsan natutulog siya, lalo na kung VCO, nag-iiba yung kulay niya. So kailangan yung gisingin yung oil. So pagbuhos ninyo ng oil, ang suggestion ko, itatapat ninyo ang inyong kamay doon sa likuran ng inyong model. Bakit? Kasi doon pa lamang ay nag-establish na kayo ng initial contact with your model. Okay, para ma-feel yung model na andyan kayo. You're about to start with your massage. So, unang gagawin ay ididikit nyo, ilalapat yung kamay nyo sa likuran ng inyong model and then saka nyo ibubuhos yung langis, just a little. And then, you have to warm it up. No? Kailangan yung, i-rub nyo maigi para uminit and then saka nyo hahaplos sa likuran ng inyong model. Nakuha niyo po yon. So, ganun po yung gawa. Huwag kayong dumiretso. Minsan kasi, may nakikita ako na nagde-demo, ang dinala niya yung may spray. No? Spray. Tapos in-sprayan niya. Pss, 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 pss. Sa tingin niyo, okay ba yon? Ako parang awkward, ano? Huwag kayong mag-spray sa inyong model. Hindi yan halaman, no? Na in-sprayin ninyo. Mamaya, may tumubong bulaklak dyan. No? So, mas maigi yung ganito. At maganda, huwag kayong gumamit din yung may yung iniikot-ikot kasi it will take time. Minsan pagka nahulog yan, kumalat, what a big mess. No, so malaking problema po yun. Mas maganda yung mayroon siyang, ang tawag niyan, yung nalalak siya na gano'n sa ibabaw. Para pag once binilagay nyo sa bulsa o nilagay nyo sa massage table, hindi siya magkakaroon ng leakage. Okay, so there you are. Ganun yung gawin natin hanggang sa when you do your 5 basic stroke manipulations all throughout. You make sure that your draping is good looking, no? Sa side. Alam ko magagaling dito lalo ng mga visually impaired, no? Kasi pag ang visually impaired, yun yung kinakapa nila na maigi, no? Talagang makikita mo maayos, seamless. So kahit na doon pa lang, kailangan kayo magpakitang gila sa inyong assessor kasi ibig sabihin no, talagang professional kayo na massage therapist, no? Ibig sabihin alam niyo yung ginagawa ninyo and you are able to deliver your best. Ika nga, no? So, ayun po. Now, let's skip all the rest and diretso na tayo ngayon sa panghuli. So, andito na tayo ngayon sa huling yugto ng ating presentation which is the time na kung saan ay tapos na tayo ng ating pag-fill up ng post-evaluation form and then ready na pong umalis yung ating client. Lalabas na po siya. In fact, nakalabas na po siya. Paglabas ni client, ano yung susunod na gagawin natin? Okay? So, paalam na muna si client. Then and there, sabihin natin sa assessor, nakalabas na po yung aking pong client. Maaari ko na bang lipitin ang kagamitan sa pagmamasahe? Again, you're pointing your hand towards the massage table. Ano yung purpose nun? Para i-acknowledge sa kanya, pakita mo sa kanya na ito yung gagawin mo. At saka tulad ng sinasabi natin in the past, kapag kayo ay nagturo ng kamay, you don't remove your hand unless you are properly acknowledged. Parang saludo yan sa military, di ba? Pagka nagsaludo ka, hintayin mo i-acknowledge ka ng iyong superior officer and di ba ka mo ibababa yung kamay, no? Yun yung respect, yun yung courtesy na sinasabi. So just the same with your examination. Okay, pag sinabi niyang go ahead, then ang una mong gagawin ay ang iyong towel. Anong gagawin mo sa towel? I-square fold mo. Huwag kang magro-roll ng towel this time. No? Mabilisan yung square fold. Ayan, square fold. Then, lagay mo sa iyong bag. Ganon din yung iyong sumunod na towel. Square fold uli. Huwag kang magro-roll because once you roll your towel, you are giving an impression na i-recycle mo yung iyong mga paraphernalia. No? Ang sumunod naman ay mabilisan mo din i-remove yung iyong linen. Katulad ng sinabi natin kanina, kailangan mabilisan siya at naka-square fold. No? Ganon. Ayan. So, once you're done with this, with that, ready to go. No? Lagay mo na yung gamit mo dyan. Intact na yung gamit mo. And then, saka ka na tatayo. No? Harapin mo na yung assessor. Bit-bit mo na yung gamit mo. Of course, dala mo yung clipboard. Ipit mo sa gilid. And then, you ask for me, sabihin mo sa kanya, Sir, naligpit ko na yung kagamitan sa pagmamasahe. Maaari na ba akong lumabas ng silid? Kuha po nyo yon. So, pag sinabi niyang go ahead, then that's the time. Pasalamat kayo na mabilisan. Maraming salamat po, sir, sa pagkatang binigay niyo po sa akin upang ako'y makaperform sa aking oral practical examination. Maaari na ba akong lumabas? Ayun po.
Now, you have to avoid making a statement like, kasi in the past, meron ako na-encounter na tinatanong, sir, meron pa ba kayo bang concern? Yung ganon. Once if you feel that you're confident to answer any question, pwede mo yung tanungin yung ganong tanong. Sir, meron pa ba kayong ibang concern? Otherwise, akong suggestion ko na lang para less talk, less mistakes, then paalam ka na, diretso ka na sa labas. Pero kung carry mong gano'n, mo talaga, handang-handa ka, talagang carry mo yung mga ganong tanungan, then pwede mong sabihin sa kanya, sir, mayroon pa ba kayo ibang concern? Otherwise, pag wala na, sasabihin niya naman sa inyo na wala na, you may leave the room. Then that's the time you will leave the room. Ayan. So yun po ang ating maiksing presentation on how you're going to do your paraphernalia. Ayan. So, medyo hinihingal ako. Okay. So, there you are. No? Kung may mga tanong pa kayo, and then I'll open this floor now. If you have anything to ask, meron kayong for clarification, raise your hand. Tingnan natin kung paano na masagot. Yes, si Genevieve. Go ahead, Genevieve. Sir, yung linen ba walang butas? Ganito. Depende kasi yan. Ewan ko lang ha, meron lang akong chika ng kaunti. Sikreto natin to, sikreto natin. Meron kasing ginamit sila last examination sa Davao. Ang ginamit na bed ay, alam niyo ba kung ano? Sino nakakahula kung anong klaseng bed ang ginamit? Yung bed ng, hindi ba bed ang tawag nun eh? Yung reclining chair na nasa beach, di ba? Yung pakurba-kurbang ganon. Kaya nga sabi ko, kaya nga mahalaga yung naka-garterize, no? Pero kung ganun pa kurba-kurba, hindi ko alam paano mo ilalagay yung kasi di ba sa gilid meron pa yung sandalan, parang something like that. So hindi ko alam kung paano yung context no. Ngayon, to answer your question, it doesn't necessarily mean na may need na mayroong butas sa gitna. Kasi hindi naman siya design talaga na mas stable yung gagamitin, no? Pero kung may mga minsan may mahiraman sila, ganun yun, pero it doesn't really matter at all. Okay? Sige po. Okay, so no need po 'yon. Basta ang akin lang request, Genevieve, is yung gilid, dapat yung buong palibot noon, palagyan nyo ng garter para fit siya, maganda siyang tingnan at hindi siya mag-slip over, no? Hindi siya mahuhulog at yun, masisira yung presentation. Kaya yun. Okay po, sir. Okay, Genevieve, thank you. Si Jo. Okay, Thank you. Yes, Jo, go ahead. Josephine. Good morning, sir. Yes. Ayan. Yes, ma'am. Sir, itatanong ko lang yung about doon sa requirements, sir. Yung sir, sir, yung PSA, kailangan ba siyang i-CTC? Okay, balik tayo doon sa inyong sa requirements. Ganito 'yan kasi 'di ba, ang unang information ay sabi ng DOS naka-CTC. Kaya lang si PSA na-upset siya kapag nagre-request kayo ng CTC, although ang hawak ninyo ay original. No? Kapag hawak yung original, no need for a CTC. Kasi ang PSA naman, madali namang kumuha. Ibigay nyo ng buo yun, yung hawak ninyo na birth certificate. Coming from PSA. Huwag na kayo magpa-CTC kasi ang purpose ng CTC ay magbibigay kayo ng photocopy ng original at yung ibibigay ninyo ay naka-CTC at yung original ikikip ninyo. Nakuha nyo ba yun, Jo? Okay na, sir. Okay, so yun lang po. Huwag nyo na ipa-CTC kasi ang kagandahan kay PSA, madali naman siyang kumuha ng birth certificate. Kahit na araw-araw kong kumuha, pwede yun. Basta may pambayad ka lang eh. Ganun po yon. Kaya huwag kayong manghinayang. Ang medyo challenging lang sa aking napag-alaman ay ang diploma. Kasi yung diploma, minsan nag-iisang bukod tangi si diploma. Yun po yon. Kaya medyo challenging po kay diploma. Okay na yon, Jo? Ay, sir, sir, yung diploma ko kasi pinadala pa sa LTBC, so hindi ko alam kung kailan magdating. Baka hindi abutin sa deadline. Pwede ba ako magpa-CTC dito sa Region 12, sir? Much better.
much better na dalhin mo sa DepEd, yung pinakamalapit na DepEd sa'yo, doon ka magpa-CTC. Kasi alam naman nila kung existing yung school, yung gano'n, no? Basta hawak ninyo yung photocopy na yan, probably colored copy, mas maganda kasing colored copy, and then yung pa-CTC ninyo, and then when you do the CTC, you make sure na ito ay may kaakibat na, anong kaakibat na dapat nandoon? Yung dry seal ng institution. Kasi kakapaan nila yan, kasi pagka walang dry seal, minsan magdududa pa yan sila kung saan galing. Pero kung may dry seal ng DepEd, pwede na yon. Okay? Thank you, Jo. Thank you so much. And yan, si Margie. Marge, go ahead. Andali, Marge. Okay, Marge, go ahead. Marge, oh, yes. Marge, hindi kita marinig, Marge. Marge, hindi kita marinig. Yung old Bernadette, okay ka na? Okay na, Bernadette? Okay. Sige po. Dalawa kayong Bernadette sa klase, isang Bernadette na local sa Bernadette na international na sa USA. Okay. Sige po. So kung wala na, ayun. Wala naman. Okay. Si Mars kanina, kung wala na, PM mo na lang ako, Mars, kung ano yung concern mo. Si Jo, si Lenny, ano pa, si Juliet, wala na kayong tanong. Si Ryan, may tanong ka pa si Ryan? Wala na, sir? O, sige po. So maraming salamat. Our time check is 1:05. And then tulad sinabi ko sa inyo, maraming salamat sa inyong paghanda. Please study well and do the necessary review every day. Review kayo every day, practice kayo. Hangga't maaari po talagang kalimutan niyo muna ibang mga concerns, no, pagdating sa inyong pag-aaral. Kailangan may fixed hour kayo within the day to review, to study, to prepare yourself para sa darating na DOH Massage Licensure Examination. Pag-pray ninyo, tulungan nyo kami mag-pray. Bukas po magmi-meeting tayo sa Region 12, sa sa association ng ating mga spa association ng buong Region 12. And then sana payagan yung ating petition, ipapadala sa Manila, requesting Manila, DOH Manila na i-move. Ilagay sa tamang schedule yung DOH examination, which is December and June of every year. Ganun po yun. And yun po, sa pag-pray natin. Kaya that means wala tayong klase tomorrow, wala tayong pasok tomorrow. We will leave that schedule tomorrow to prepare your other requirements, and then to prepare also your other assignments, ang inyong final output ng inyong oral practical video, which consists of 3 things. Yung inyong 2 things, by the way, yung pre-massage, during massage, post-massage, and then inserted in between yung inyong 5 basic stroke manipulation. Okay, so kung wala nang tanong, maraming salamat, daghang salamat. At God bless, arigato, see you the day after tomorrow. Yes, sir. Bye. God bless po. God bless. Thank you. Study well. Make the most of it. Bye. Thank you, sir.